Hi, gusto ko lang pala mag-thank you kay Teacher Mark kasi gumawa siya ng reaction video doon sa video ko. Tapos, sinishare niya pa yung post ko, yung video ko sa community niya. Sa video ito, gusto ko lang mag-rant ng mabilis at imbitahan kayo na gumawa rin kayo ng mga video. Okay? Gusto ko rin maging content creator kayo. Ang tanong, bakit kailangan pang gumawa kayo ng video? Bakit kailangan pa maging content creator kayo? Nandiyan na rin naman sila Kayo, nandiyan na sila attorney, nandiyan si Teacher Mark at marami pang iba. Marami nang gumagawa ng video. Bakit kailangan pag gumawa kayo ng video? Yun yung tanong. Ang nakikita ko kasi maraming tao yung ayaw yung style ng pagbablog ni attorney, ng style ni Teacher Mark, ni Kayo. Tingnan mo naman, isa lang yung style nila, di ba? Naka-live. Kung sasabihin mo naman sa akin na marami na nga nagsasubscribe kay attorney, marami na yan. Hindi, kulang pa yan. Kulang pa yan. Sobrang konti lang yan. Okay? Sa dami ng tao dito sa Pilipinas, kulang pa yan. Kasi hindi naman lahat ng tao magugustuhan yung style ni attorney. Kaya, syempre, naka-live. Malay mo yung mga tao, hindi nila gustong manood ng naka-live. Okay? Ayaw nilang manood ng sobrang habang live, mga 20 minutes, 30 minutes. Paano kung ang gusto nilang panoorin yung mga 10 minutes video lang? Okay? Gusto nila yung pinapanood nila, hindi nakikita yung mukha ng content creator. Malay mo, hindi nila nagugustuhan yung mukha ng content creator. Ayun, naiirita sila pakinggan pero gusto nila yung sinasabi. Imagine mo, magkaroon tayo ng kabatas na content creator din, tapos babae, maganda mukha, sexy. Tapos, alam mo na yun, hakot views. Ang kailangan kasi natin awareness, di ba? Isipin mo, si Tulfo, nagsampa ng kaso, pero hindi na may media, hindi na may mainstream. Hindi natin kailangan iasa na sana ma-mainstream. Pagdasalan lang natin na ma-mainstream yung nangyaring yun, di ba? Kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan natin mag-take ng action, hindi yung umasa na lang. Okay? Kailangan natin mag-take ng action. At kung mas marami tayong content creator na nag-upload ng video, iba't ibang style, iba't ibang genre, hindi yung naka-livestream lang, mas malaki yung chance na mapakinggan tayo ng mas maraming tao. Alam mo ba yung laban na kinakaharap nila ngayon? Attorney ng buong grupo, labanan ng information, pagpapakalat ng information sa mga tao. Tingnan mo yung ginagawa ng kalaban ng kabilang grupo. Minamanipulate nila yung mga information. Di ba, nagpapakalat sila ng kasinungalingan. Puro, alam mo yun, labanan ng information to eh. So, kailangan natin makisali. Kailangan din natin magpakalat ng tama at totoong information. Okay? Kailangan nating i-guide yung mga tao. Okay? So kayo, alam ko marami ditong Tulfonatics dati, tapos naging kabatas na. So, siguro alam niyo naman yung pakiramdam, kung paano yung process, yung thought process, di ba? Siguro, i-share niyo sa kanila kung paano makaalis dyan, di ba? Ano makaalis dyan sa ganyang mindset? Ako, hindi naman ako naging Tulfonatics. Pero aminado ako na isa ako sa mga taga-suporta ni ND dati. Viewers niya lang din naman ako. At aminado ako, marami akong natutunan sa kanya na dapat i-unlearn ko. Isa sa dahilan kung bakit sinimulan ko na rin tong YouTube channel na ito at nakialam na rin ako, nakigulo na ako. Dahil nung nakita ko yung survey, di ko alam kung legit yung survey na yun, na tumatap mataas yung survey ni Tulfo. Kaya alam mo naman na syempre hindi tayo agree sa kanya. Hindi ako agree sa kanya sa mga pinagagawa niya. Kaya nabahala na rin ako. Kaya gumawa na rin ako ng ganito. Gusto ko na rin magsalita. Ikaw, payag ka rin ba maging presidente mo siya? Ha? Payag ka? Maraming dahilan kaya ginawa ko ng YouTube channel na to. Pero isa lang yung sa dahilan. Maraming dahilan pero yun lang yung sasabihin ko sa'yo. Isa yun sa mga dahilan kaya sinumulan ko to. Yung ibang dahilan ko, sa sunod ko na sasabihin. Focus muna tayo dito, okay? For sure, tatanong nyo sa akin, paano ako gagawa ng content? Paano ako gagawa ng mga video? Mahihain ako sa camera. Wala rin akong gamit. Guys, yung gamit ko po ngayon sa pag-upload ng video, pag-edit, pagre-record, smartphone lang po yung gamit ko. Isang smartphone lang. Doon na lahat yon. Yung editing, recording, nandun na. Pati pag-upload, ito din yung gamit ko. Wala pa akong laptop, wala akong computer, wala din ako mga microphone na ginagamit nila attorney, nila Kayo. Wala akong mga microphone na kagaya niyan. Okay? Kung ano yung microphone ng phone ko na pang-record ng audio, yun na rin po yung ginagamit ko. Kung ang sasabihin mo naman sa akin, mahihain ka, bro, guys,
pwede ka naman mag-record lang ng audio tapos gayahin mo yung ginagawa ko. Itong screen record ng paglalaro ko ng chess, nilalapatan ko lang naman to ng audio. Tapos yung audio, ine-edit ko pa yun, kinakat-cut ko pa yun. Kasi nga, minsan nabubulol ako, minsan nauutal ako, kinakat ko yun. Okay, minsan naglo-loading ako, tulala lang ako, wala akong masabi. Kinakat ko rin yung mga ano na yun, yung mga oras na hindi ako makapagsalita. Kaya minsan ayaw ko mag-live, hindi ko rin kaya ng live kasi nagkakaroon ako ng dead air. Minsan wala akong masabi, tulala lang. Kaya pwede mo i-take advantage yan, pwede kang gumawa ng script. Ang importante lang naman dyan, yung sinasabi mo, yung nilalaman. Hindi ibig sabihin na scripted, may script kang ginamit, hindi ka na legit. Ang importante ulit, sasabihin ko, yung sinasabi mo, yung laman ng sinasabi mo, yung mga pinupunto mo, yun ang importante. Okay? Pwede ka rin magsalita sa harap ng camera kung hindi ka naiilang. Kasi ako, nung first time ko magsalita sa harap ng camera, iba yung pakiramdam eh. Kahit ako lang mag-isa, naiilang ako sa harap ng camera. Hindi ako sanay na nakikita yung sarili ko na nagsasalita sa harap ng camera. Sa editing naman, na pag-aaralan yan, basic editing lang, hindi naman kailangan na galingan mo. Kung hanggang saan lang yung level no kaya ng editing mo, di hanggang doon ka lang. Utay-utay naman mapapractice mo yan. Utay-utay naman magiging magaling ka dyan. Hindi naman agad-agad, hindi naman kailangan biglaan magaling ka na agad. Again, ang importante, yung nilalaman ng sinasabi mo, yung mga pinupunto mo, kailangan may laman. Maraming editing apps dyan sa Play Store na libre, may iba naman na may bayad. Ako kasi nagbabayad ako monthly. Pwede naman yung libre lang yung gamitin mo. Ang importante lang dyan, basic editing. Ang importante yung mga sinasabi mo, yung mga laman ng sinasabi mo. Yun ang importante. Hindi naman kailangan na magaling ka mag-edit. Kung ang tanong mo naman wala kang alam sa pag-edit, as in, kahit yung basic ng pag-edit, kung ano yung pipindutin mo, hindi mo alam. Meron po dyan sa YouTube, kung saan man, may mga tutorial po dyan. Sobrang daming tutorial dyan. Search mo lang kung ano yung pangalan ng apps na ginagamit mo sa pag-edit. Lalabas na dyan yung mga editing, yung tutorial. Mayroon dyan. Search mo, try mo. Kung sasabihin mo naman sa akin na wala akong studio kung saan ako pwede mag-record ng mga video, ng audio, guys, pakinggan mo kung nasaan ako ngayon. Minsan may mga tumatakbong bata dito, pinagsa-sound trip. May mga papakinggan kang kalampagan ng mga kaldero. Wala rin ako studio, guys. Ang importante ay mahalaga, okay? Ang gusto ko lang maintindihan nyo, huwag kayong papapigil sa mga iniisip nyo. Alam nyo ba na yung sobrang daling gawin mahirap gawin? Di ba? Nagigets mo ba? Yung sobrang daling gawin, yung kayang-kaya mong gawin ngayon, ay hindi mo magawa-gawa. Alam mo kung bakit? Kagaya ng mga tanong na yan, na saan ako magre-record? Hindi ako marunong mag-edit. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Mag-research ka, mag-download ka, mag-google ka, mag-YouTube ka kung anong editing apps na madaling gamitin. Maghanap ka ng lugar kung saan ka pwede mag-record ng video or audio. Itong pagre-record ko ng audio, tumatakas lang din ako sa trabaho ko. Okay? Patakas lang to. Nakaw na sandali lang to. Si Rapi Tulfo ngayon, nagnakaw ng oras Nakaw din tayo ng oras sa paggawa ng video. Hindi, biro lang. Nagagawa ko lang to kapag break time, saka coffee break, saka kapag as in wala talagang ginagawa, nagagawa ko ito. Nahihit ko naman yung mga target ko, hindi bumababa yung performance ko dito sa trabaho ko. Kaya kung nakikita ko namang nakaka-apekto to sa trabaho ko, titigil ko naman siya. Maglalaylo ako. Wala namang problema na kailangan araw-araw may upload. Hindi naman importante yun. Okay lang kahit matagal ka mag-upload. Ang importante yung nilalaman ng sinasabi mo. Yun ang importante doon. Hindi yung pabara-bara lang yung mga sinasabi. Huwag yung magsasabi ka na yung common sense yung 5 senses, di ba? yung ulam kanin. Yung taong wala ngang common sense, ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob na magpapansin sa attorney. Ikaw pa kaya na mas magaling doon? Kaya simulan mo nang gumawa ng video. Mas marami tayo, mas malakas yung boses natin. Mas mapapakinggan tayo ng mas maraming tao. Tandaan mo, hindi lahat ng tao magugustuhan si attorney. Malay mo, balang araw, mas sikat ka pa kay attorney, di ba? Yung sa taob issue ngayon, naisipan ko na gumawa ng survey, na magsasurvey ako sa mga tao, interviewin ko kung anong pagkakaintindi nila kapag napakinggan ang salitang taob. Kagaya nung yung may issue na yung nag-interview, kagaya nung sa may Sing-Sing, yung 299 na Sing-Sing, alam mo yon? Parang ganoon, interview style, nagsa-survey, mag-start ka na mag-vlog. Palitan mo na yung mga walang kwentang vlogger dyan, okay? Kaya ngayon pa lang simulan mo na. Alam mo madali lang yan gawin. Kumukontra ka lang, pinipigilan mo lang yung sarili mo. Yun lang naman sa video ito. Peace out.